Recording, are we recording? Yes. So, kakatapos ko lang mag-react sa previous battle ng Kwagaguhan, no? Yung Senyor versus Dyslexic Colors versus Dante versus Bolo versus Ricky, no? So, 5 sila. And with that, today is June 24, I guess. So, same time lang din ng reaction video ko noon, June 24 ngayon. And, yeah, actually, hindi ko pa napapanood yung Jabo versus C60. Ayan, wala pang red. Pero yun nga, unahin ko muna tong Didel versus Mison. Magre-react ako pero ang ma-upload to after a week, no? So, ayan, hindi ko pa nga nare-refresh yung comment section. Pero yeah, start na tayo. Didel versus Mison, Langit Lupa. Let's check this one. First time natin mapapanood to, and kung hindi nyo pa napapanood ang original video, marapat lamang na panoorin nyo muna yung original video na makikita nyo yung link dyan sa description down below. Okay? So, pasensya na kay recording to. Pero yeah. Mas okay na to, malinaw. May sarili ng advertisement video ang Flip Top Beer. Yay! Again, sa mga nanonood, pumiyok ako. Again, sa mga nanonood dito, hindi po ito live, no? So, premiere yan, live chat. I can reply to live chat. Pero itong version ng video na to, na nandito ako ngayon, walang reply. So, it means, wala po akong kausap. Hindi ko po nakikita kung ano yung chat nyo ngayon dyan. Okay? Dyan sa premiere, no? Wag po tayong magtanong ng kung ano tapos hindi ko masasagot. Kasi nga, recorded to. Okay? Pwede kayo magbigay ng thoughts, pero huwag kayo magtanong. Linis talaga, men. First of all po, parang blessed talaga kasi yun nga, most MCs o lahat yan. Imson. Yo, shoutout dito sa Stacks, no? Maraming salamat sa pagsa-sponsor ng ating live ngayon. And Joe ako nagbigay niyan. Maraming salamat, Kay. Start, Deal Dire. MC sa Philippines gusto bumattle sa flip top, tapos nakabattle ako nung first round, tapos may pangalawa pa. So parang di ma-explain na ecstasy. Siguro katulad din nung umpisa nung una, ayun, kaba pa rin, excitement, pero ngayon, mas komportable na ako ngayon kaysa dun sa unang salang ko. Nakikita ko siya, same din yung sa nangyari sa amin ni Nicolas. May individual strengths kami, tapos sigurado ko parehas din kaming mataas yung mga battle rap IQ. So parang one-upping the others na lang siguro tong battle namin. Kita naman natin siya na bars, reference. Ako naman, nag-stick pa rin ako dun sa style ko na may comedy, kaya tatakbo to sa style clash. Mix po siya nung bumabars at nagko-comedy din, which is honestly sa tingin ko weakness ko, kasi comedy yung medyo laps ko talaga sa style ko. Lumaro siya ng puro bars talaga na reference siya ng kung ano-ano. Yung English, yung accent niya, ang galing, gandang pakinggan, sarap sa tenga, pati yung delivery. I guess nag-declare na kasi ako, sir, sa first round na gamit stilo ko, diretso na finals, di na ako magbabago. Hinintay ko muna sigurong ilabas yung huling laban niya kay Kulas bago ako nagsulat tungkol sa kanya, nag-drops. Sana di mo pinakinggan yung mga chatter online, kasi sa totoo lang di kita in-underestimate. Sinulatan kita Totoo, men, dahil yung odds ay na kay Mison, no? Talagang kapag pinagtapat tong dalawa, walang bumuboto kay Mison eh. So good thing din na sinabi niya to, na dapat di siya panghinaan ng loob kahit alam niyang ibabadibag siya.
Inuhus ko lahat. Kasi alam ko champion ka din sa inyo. Tapos di ka magcha-champion kung di ka rin gutom. So bakbaka na lang mamaya. Tignan natin kung sino ang mas gutom. So may the best MC win. Yun tol, good luck. Alam kong ikaw inaasahan pero iba rin yung paghahanda ko. Kaya good luck na lang mamaya. Kita-kits tayo. Flip top, right of way, day 2, dito pa rin, Matchpoint Sports Bar, Mandaluyong. Panlimang laban na natin ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng mga lumaban kanina, lumaban kahapon, at shoutout sa lahat ng MCs na bumubuo ng liga. Parang init nga. Shoutout sa lahat mga kasama natin dito, tinitiis yung init at intensity para sa mga laban natin. Flip top, magigay para sa parating nating laban. Oh. Kung meron man dapat i-feature si Looney, isa sa mga nanonood ng live, mas worth it yun. Iba pa rin pag live at shoutout sa mga represent collab ito. Flip Top official merchandise, Langit Lupa long sleeve at makakakuha rin mga ibang MC sa Langit Lupa. Abangan nyo mga susunod na akbang natin. At syempre itong right of way, sana mapadalas talaga ngayong taon at sa mga susunod na taon pa. Shoutout sa Real Jokes Clothing, High Minds, Crown Manila, Black Manila, Hype Beat, Linya Linya, Ulap Unhinged, 7-4, lahat ng mga tulong at suporta ng mga tropa. At sa kanan ko, Cagayan de Oro City represent para sa inyo. Pag-iay tayo lahat para kay Didel. Let me speak my piece, here comes the lyrical police. No one thinking this a typical release, but go please, fucking fleas, better flee with the dogs bringing heat. Yo, listang oro uno beach, nabahog patis. Yo, Didel Trono sa Oro, Repin CDOC, Repin Urban Deca Boys, shoutout Linya Linya, Black Urban Deca Boys, no? Yan, sila Boys Loot, Exodus, tsaka Ivar, no? Bago lang yun. Manila, and of course, alagad ng sining ni Zen Luke, Les, Dark Horse Clothing din pala, Les Fucking go! Shoutout sa Trono sa Oro, shoutout sa alagad ng sining merch nila Zen Luke. Shoutout sa movement dyan sa CDO, tuloy-tuloy lang. At sa kaliwa ko naman, Pambong, Bulacan, represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Miss Son. Bara-bara, shoutout BF Pro, RX Panda, Shin Mabar, kay Boss JJ ng Laglagan Rap Battle. Mamaya na iba. Para Rap Battle League represent nga pala. Shoutouts din RX Panda. Nanalo ng coin toss si Didel. Pinili niya mauna si Mison. Tig-2 minuto dapat at tournament battle ito para sa Langit Lupa. Pakinggan natin unang banat right of way day 2. Mison. Game! Uunahan ko na kayo. Hindi din ako kahusayan sa lengguwahe na Ingles. Para sabayang kasaganyan, hindi ako magpapa-stress. Hindi ako magpapa-stress. Ikaw na lang yung magpa-impress kasi kahit anong English mo, tingin ko pa din, you are a weak artist. Tangina panis, may accent yon. Weak artist. Accent. More on slant. Tangina panis, may accent yon. Hilig kasi mag-English sa battle. Kung inyong ire-recap, kada English mo katumbas nun, dobling hikab. Malasak maestro daw, istilot kalidad. Ulul ganyan yung tito ko bago i-rehab. Kada sampa, English at Tagalog sa linya ay halo. Pabibotong bano. Ang galing no, mas na siya, mas umangat yung stage compared sa unang Grain Assault, no? I mean, dito Grain Assault since right of way nga. Pero mas nakaangat yung stage. Parang nga siyang B-side kasi pit style siya pero at the same time medyo nakaangat yung stage and nakapalibot sa yung mga tao. So, mas okay to. Ang galing. Kada sampa, English at Tagalog sa linya ay halo. Pabibotong bano. Akala mo talaga ang kanang kano. Di ka na-inform na ang tingin namin dito sa ganyan ay palo. Tanginan to mga bisakol na to dito pa mag-aamats. Hoy, unang-una. May reference ba yon na palo? Since si GL taga Palo Leyte and mahilig din sa multi na English, hindi ko alam. Ang kanang Pero I think hindi naman. Baka hindi. Di ka na-inform na ang tingin namin dito sa ganyan ay palo. Tanginan to mga bisakol na to dito pa mag-aamats. Hoy, unang-una, hindi mo ko kamats. Ganun kayo mag-pronounce ng word? Solid ginawang sulid.
Di ba pambihira? Kaya magtigil-tigil kung di kayang bigkasin ng ayos yung sariling di... Kaya magtigil-tigil kung di kayang bigkasin ng ayos yung sariling wika. Kaya anong didel-didel? Ayos? Parang nabubulol siya doon sa S, no? Ironic din na binanggit niya yung, yung sa dila, wika. Ay, wika, tas nabubulol siya. Kaya magtigil-tigil kung di kayang bigkasin ng ayos yung sariling di... Kaya magtigil-tigil Ayos. kung di kayang bigkasin ng ayos yung sariling wika. Kaya anong didel-didel? Tanginan yung mga palipit yung dila. Tapos sasabihin mo pa... Palipit? Hindi ba pilipit yun? Palipit, palipit. Ano, baka sa Bulacan, ganun yung pagsabi ng, ng pilipit, ng Kaya palipit. anong didel-didel? Tanginan yung mga palipit yung dila. Tapos sasabihin mo pa, mas mainam mag-English kasi ang Tagalog hindi ka tangi-tangi. Sa sinabi mo na yon, may isang tanong na sa isip ko sumagi. Di hindi mo trip yung Tagalog. Dahil sa ganung wika, hindi ka makagalos. Kaya pala nag-stick na lang sa linya na puro English na halos kasi hindi siya makapagtagalog ng maayos. Ito'y Pilipino Rap Battle League. Di ba? Galing, galing, galing. Pero hindi ko sinabing bawal mag-English, mga pre. Yung I'm born to be fight nga ni Badang, pwede. Hoy! Hindi ako natitindihan o nakikipaglaro sa'yo. Kahit nung grain assault, di kita maintindihan. Nakikitanguna lang ako. Sasabihan mo ba akong bano? Kasi yung linya mo, hindi ko maisip. Pues yung estilo niyang aral, malalagay sa bingit. Grabe, no? Parang alaga ni C9. Alam mo yung kilos ni C9, even yung body language ni C9, kuha ni ano Mison Kasi yung linya mo, hindi ko maisip. Pues yung estilo niyang aral, malalagay sa bingit. Kasi magkaiba yung English na natural sa English na pinilit. Hindi lahat yan, gets ka. May bobong nakahalo. Gago. Which is true. No? Inaano niya lang naman, ini-explain niya lang, pero totoo talaga na hindi yan lahat makakagets ng bars ng English unless replay, no? Kadalasan kapag replay, doon din nagigets. Ako, nire-rewind ko, minsan unang dinig, hindi ko maririnig. Pero may mga times na marinig ko, tapos nire-rewind ko lang just to explain, pero may times na nag-go over the head lang May bobong nakahalo. Nakikireact lang kami sa'yo kasi galing kang malayo. Tas sa di malamang dahilan, naging pambato. Sa bagay, maloloko mo yung iba dyan, pero kami Palalalo. hindi talaga marunong ay malabo. Akala ko maloloko mo yung crowd, pero hindi yung palalalo. Oo, sa bagay, maloloko mo yung iba dyan, pero kaming hindi talaga marunong ay malabo. Repen CDO, kaya yung lugar mo ay iaangat mukha mo, pues bara-bara lang nasulat, babakat ko sa mukha mo. Kasi kung usapang Bara-bara lang na sulat, babakat. Kasi pag bara-bara sulat, bumabakat. And bara-bara na liga niya. Galing. mukha mo, pues bara-bara lang nasulat, babakat ko sa mukha mo. Kasi kung usapang panlasa, tinatangoan ka lang gago, ako namang kinakagat ng tao. Tas trono sa oro represent, laging binibida. Pero kung usapan naman laglag, liga nila yung bobong mauuna. Dahil ako'y nakatodo bawat combo nak ng puta. Liga nila yung may logo na trono sa orong makikita. Pero itong taga-oro, oo, walang tronong makukuha. O bakit? Inaasahan ka Parang dulo lang nag-rhyme doon, no? Makikita, makukuha. Nababalik kasi yung rhyme kapag okay, makikita, makukuha, nagra-rhyme yung ma, tsaka ha. Makikita, ay ta, ha. Makukuha. Pero yung kuko, tsaka kuko, keke, hindi po yung magka-rhyme, no? So parang nako-consider ko siya as putol, so dulo na lang yung nagra-rhyme. ka sa finals? Pakialam ko. Wag mo nga akong niyayabangan. Kung tingin nila sa'yo, bagong sak, edi masarap kang tapak-tapakan. Bagong stock, medyas. Sa entrance ng semis, nag-astahang mga Sa harang. maestro. Tipong kami, wala lang. Laging hinahayaan. Kaya kung ginulat kayo neto sa unang beses niyang pagsalang, panoorin mo naman akong mag-advance lalo't di nyo inaasahan. Medyo underdog na ano, no? Na statement. Pero yun nga, no? Okay naman. Okay rin yung round ni John Floyd Imson, no? Kay Mison, no? Pero from what you've noticed, kinumpare niya yung English, no? Kumbaga, hindi niya naman sa in-smart chain, pero binanggit niya na parang Filipino rap battle. Yun na nga eh. Kumbaga, flip-top, pang Pinoy lang dapat to. So basically,
binanggit niya na naman na specify niya na hindi naman sinabing bawal mag-English, pero at least kahit papaano, gawin mong mostly Tagalog. Yun yung point niya. Though he's trying to prove his point, no? Kumain yun ng almost 2 minutes dun sa round niya. Kumain na yun ng almost 2 minutes. Pero siguro isa or dalawa lang yung recorded punchlines dun. And yung iba kong punchline na nakuha is baka humor pa. Like nakakatawa. Hindi siya rektang masakit, no? So it may sound generic to some rappers na nag-i-English. Pero yun nga. Naging specific lang siya na para kay Didel nung binanggit niya na yung trono sa Oro, no? And tinira din yung liga. Which is good. Pero yung round 1 niya is tunog round 1. Alam mo yun, parang kung i-rumble ko to, tapos papakinggan ko ulit, mapapansin ko kung ano yung round 1 sa rounds ni Mason. So, hindi pa siya ganun ka, boom, mutangin na yung pagkuha ng momentum. Pero, it's enough for a round 1, no? Hindi pa siya ganun ka room shaker. Wala pa masyadong room shaker. And medyo cold pa yung ano. Yeah, so round 1 is enough for a round 1, no? Hindi naman kailangan mag-over, pero yun nga, Didel kasi kalaban. So I think kailangan niya mag-effort talaga dito. And yeah, we all know Didel. Sa lahat ng mga video reactions ko na about sa Langit Lupa, Didel was the one getting the views talaga eh. Nakagulat. And that's why isa rin to sa mga unang video reactions ko na ginawa for not just Langit Lupa, pero Langit Lupa, pero sa buong right of way. So yeah. Again, this is a recorded video. Ginawa ko to ng 6/24, no? June 24. And next week pa ma-upload. Okay? Start tayo. Round 1, Didel check natin. Buong round 1 niya tungkol sa pag-i-English ko. Kaya matik to, taboy. Sa sobrang init ni Vesuvius, pati si Sak Maestro napasahan ng apoy. Kaya Do we have to be scientifically accurate, no? Alam niyo na yun, yung Vesuvius na vulkan, na-explain ko na yung last time, no? Pero Vesuvius kasi, wala namang apoy ang vulkan eh. Kung tutusin, walang apoy ang vulkan. Lava lang talaga. Lava yung parang pinaka-source ng apoy nun. Pero, some point, may nasusunog apoy. Pero yun na yung sense. Vulkan, apoy. Napasa ng apoy since nakita niyo yung laban ni Sak Maestro yung Shaboy, diba? Shaboy, apoy, oy! Tapos yun, naglalagablab si doon, oy! Naglalagablab si Sak Maestro doon. Pero yun nga, gets siya na yun. Parang rebuttal lang siya na kailangan ko ng momentum pero kailangan ko ikabit kay Sak para maalala nyo kung sino yung parang nagpabalik kay Sak para manggigil, no? Parang Bisaya represent, ganun. Vesuvius, pati si Sak Maestro napasahan ng apoy. Kaya maing gabi, flip top! Ako nga pala si Didel, Rep and CDOC! Di nyo pa kilala, but after tonight, I'll make sure your city knows me. Ano yun? Sumasabay yung crowd? Damn! This is a second, again guys, this is a second battle. So I think, yung mga bumili dito ng ticket tas nasa harapan, they're trying to watch Didel live. Kumbaga nung una wala naman silang paki sino ba yung si Didel, tapos nung nalaman nila ganyan kahalima, puta nung second battle ni Didel, may mga fans na siya kagad, no? Galing na sumasabay agad yung crowd just for the intro. Kumbaga ito rin yung intro kasi na ginamit niya nung una, pero ang ganda nung pagkaka-intro, parang putang ina, hindi nyo ko kilala pero ngayon makikilala nyo ako, boy. Parang ganun yung effect niya. So props for doing a slogan na, alam mo yun, second battle niya pa lang to, pre. Di nyo pa kilala, but after tonight, I'll make sure your city knows me! Langit Lupa quarterfinals. Shit! Ligpit itong Mason dahil si Didel OC. This comedian wanna be king sa langit. Pwes isusunod ko to kay Dolphy! Second nose, please! King sa langit, Dolphy, king of comedy. Tapos OC, no? Yung OCD na sakit, maliligpit. Kasi pag may OCD ka, hindi ka mapakali na magulo yung paligid. Galing. King sa langit! Pwes isusunod ko to kay Dolphy! Second nosebleed, si Mason. And son, he's gonna be calling me daddy when he snores. I got lyrics and schemes while he got gimmicks and memes. That is how they keep score. Mga skibidi na kilitin yung habol para instant ang reaction and make me seem like a big bore. Well, that's true. Cause when I spit, delayed ang reaction. Pero persa ay pang C4! Y'all are gonna... Delayed ang reaction pero ang pwesta ay pang C4. Big bore. Bore, butas, no? Big bore. Bore ba? Wait lang. Be calling me daddy when he snores.
calling me daddy when he snores. Snores is yung ganun, ano yung tawag doon? Anong Tagalog ng snore? Hilik, no? He snores, daddy. I got lyrics and schemes while he got gimmicks and memes. That is how they keep score. Mga skibidi na kilitin nyo Memes, skibidi. habol para instant ang reaction and make me seem like a big bore. Well, that's true. Because when Big bore, B-O-R-E talaga. Big bore na parang kayo natatawa kayo kay Mison, tas ako nakaka-boring ako dahil sa pinagagawa ni Mison, parang ganun. delayed ang reaction. When I spit, delayed the pwede reaction. ay pang C4! Y'all are gonna see gore! Kasi Alam niyo na yun, bomba na he really C4. thinks it's it, but you ain't ay pang C4! Y'all are gonna see gore! Because he really thinks it's it, but you ain't a killer. You just a lame clown. Just face it, mga berso na galing Vicky Bello sa dami ng fillers in your damn rounds. Gray clouds, but Vicky Bello, fillers, no? Yung plastic surgery. Damn rounds. Ano yung rounds? Damn rounds. Okay, yun, rounds sa battle. Pero, ano yung parang second meaning ng rounds? Filler in your damn rounds. Siguro dahil dun sa filler, Vicky Bello, pero ano yung filler sa damn rounds? Sa puwet? Filler in your damn rounds? Nalalagay ng filler sa puwet? Plastic surgery? I don't know. perso na galing Vicky Bello sa dami ng fillers in your damn rounds. Gray clouds, but to rain down. Kasi walang bago sa Joker na to. It's the same sound. Daig mo pa nutritional facts ng chichirya. Kasi walang sustansya pag na-breakdown. Ayan o. Nutrition information, no? So chichirya siya, kumbaga, yun na nga nutrition information, no? So walang sustansya, no? Kahit magbigay ka ng kada anong information diyan, kung puro yan asin, si KD dala mo, pero yun nga, galing. Bara-bara Battle League, you an Ape Town. Kung sa inyo ganito ang naghahari. Pinag-wordplay ba naman ang decision at sisdi? Yun, tangina ang sobrang funny. Boss, dito pwede pang main event, kahit undercard. Psst, barahin nyo to sa labi. Kasi ang langit lupa pang cream of the crop habang ito, bata na may gatas pa sa labi. Kaya Cream, gatas, cream of the crop, tapos batang may gatas pa sa labi. idol froze at habang ito, Alam niyo na yun, yung idiom na gatas pa sa, idiom ba tawag doon? Yung gatas pa sa labi, bata pa, no? Parang marami ka pang kakainin bigas bata na type may shit. gatas pa sa labi. Kaya idol froze at plasma. Saan si Boss Plus? No offense pero shame. Judging nyo ang lame. Y'all claim talo si Boy Sloot cause it's lyricism over jokes. Pag battle rap ang game. But damn, ba't nakalusot tong dehydrated brain? Ain't that fucking insane? Lalo na't pen game namin parang birthday mo while tumatanda. It just ain't the same. Bakat no flame. So parang inano niya, dinedefend niya dito si Boy Sloot, no? Na lyricism over jokes, tapos biglang nakalusot to si Mison. Hindi naman sa sinasabing isave niyo si Boy Sloot, pero parang just to compare na, kumbaga parang ma-divert niya na hindi direct kay Boy Sloot na isinisave niya si Boy Sloot, binalik niya kay Mison na ba't ito nakalusot si Boy Sloot, hindi. Parang ganun, galing. Tumatanda. It just ain't the same. Bakat no flame ang humor mong pang knock-knock. Dahil ano ka, saksi ni Jehovah? Wala, I got that. Mga saksi ni Jehovah, no, yung religion na yun, kadalasan kumakatok sa mga pinto and mag-aalok ng mga pamphlets or like flyers, no? Humor mong pang knock-knock. Dahil Knock-knock jokes. ano ka, saksi ni Jehovah? Wala, I got that wisdom ni Yoda, work ethic ni Eiichiro Oda at swag ni Yang Hova. Ano daw? That wisdom ni Yoda, work ethic ni Eiichiro Oda at swag ni Yang Hova. Jay-Z. Young Hova, no? Yung po yung nickname or tawag ni ano, kasi parang God kumbaga kino-consider ni Jay-Z na God yung ano niya level niya. So, Young Hova, Jehovah din. Actually, Jehovah din yung meaning nun, no? Young Hova. Tapos, ano daw? Ulit. Tanda. It just ain't the same. Sorry, ng dalawang back. Bakat no flame ang humor mong pang knock-knock. Dahil ano ka, saksi ni Jehovah? Wala, I got that wisdom ni Yoda, work ethic Wisdom ni Yoda from Star Wars. ni Eiichiro Oda at swag Work ethic ni Eiichiro Oda. One Piece, no? Yung sikat na ano, artist na nagsulat or
ano ng One Piece. Aginiyang over. Kasi syempre napakahaba ng One Piece no. So parang work ethic ni Eiichiro Oda, parang ang ganda ng comparison na putang ina, grabe ka magsulat pala di daw. At that wisdom ni Yoda, work ethic ni Eiichiro Oda at swag niyang over. My last battle should have told you, I got quota boss na lumalagpas sa quota. Habang rounds mo parang Quota balls na lumalagpas sa quota. Malas- Doon may gumamit na no, battle pero should have told you, I okay got pa rin. quota boss na lumalagpas sa quota. Habang rounds mo parang termino ni BBM. We're just waiting till it's over. Political! Woo! Basta pag political, puta, ang saya din ng tao dyan, no? Yeah. Yung rounds mo, parang termino ni BBM. We're just waiting till it's over. Over, no? Sige, kapag since inislant siya or nagkakaroon siya ng accent on doing such English lines, no? I-ano natin, i-Tagalog something, i-Jollibee call center accent natin para mas magigets natin, no? We're just waiting till it's over. BBM, we're just waiting till it's over. E paano ba naman pag dehado-matic tatawagin ang kalaban na Bisaya, katulong, magsasaka, taga-bundok, tagahalo ng semento, nagbebenta ng siomay, etc. Nagbebenta ng Tulong, siomay. magsasaka, taga-bundok, tagahalo ng semento, Na- nagbebenta ng siomay, etc. Examples. Kaya naging matunog si Uncle kasi nakasurround sa stereotype ang kanyang sound, tol. Surround stereo kasi pag stereo, surround sound ng stereo no? Left and right, up and down, no? Dolby Atmos type shit, and ayun, kapag mono, isa lang yung nilalabasan ng sound. Pag stereo, left and right siya. Mas spatial, S-P-A-T-I-A-L, no? Mas, yun, surround ka, kaya nga surround Naging eh. matunog si Uncle kasi nakasurround Matunog, sa stereotype surround, ang kanyang stereo. sound, tol. Kasi self Diba? Matunog, nakasurround sa stereo type yung kanyang sound. esteem might fucking crumble, kaya crab mentality sa stereotype ang kanyang sound, tol. Kasi self-esteem might fucking crumble, kaya crab mentality sa rumble. Well, blow your smoke, but si Didel catalytic converter. So your toxic shit, kaya kong ma-handle. So I'm not expecting anything from a chemical engineer, man. Oh, what the fuck? I gets ko yung catalytic converter. I think sa kotse yun. Parang ano yun cut actually cut yung tawag doon, yung nag-filter out ng toxic gases, which is good, no? Yun naman yung sinasabi niya. self-esteem might fucking crumble, kaya crab mentality sa rumble. Well, blow your smoke, but si Didel catalytic converter. So your toxic shit, kaya kong ma-handle. So like Well, your smoke, toxic shit, kaya mahang smoke, toxic, catalytic converter. Ang ano nung reference, ang Fleek G. si Didel catalytic converter. Though given nga, kasi nga chemical engineer, So you're toxic chemical shit. engineer to si Didel, no? Una ko na putang ina, pagkasto ko, putang ina mo. Pinag-aralan pala to. Like, di ba? Kaya kong ma-handle. So light the candles. So light the candles, cause we Kaso medyo cheat, no? Converter, kaya kong ma-handle. Handle, converter. Medyo ano, no? Medyo slant. crumble. Well, blow your smoke, but si Didel Crumble. catalytic converter. So your toxic shit, Dun siya nag-rhyme sa rumble tsaka handle. Diba? Rumble, handle. Pwede na rin. Actually, hindi siya malayo. kaya kong ma-handle. So light the Galing. candles. So light So the light the candles, cause we candles. can brawl. Dito simpleng beast a call. I suggest you keep your shit within battle rap, cause Enigma gave this beast a call. But just I think the first human to use this was Creepy, no? Yung Beast sa call. Pero yung Beast sa call, yung ginawa ni Creepy. Pero kay Didel, Beast a call, no? Hindi sa, no? Beast a call. within battle rap, cause So mas feeling ko lang mas okay to kay Didel, mas tunog normal. Yung eto kasi ang approach niya is yabang no? Medyo selfie yung he gave this beast a call, and then at the same time kumbaga tinawagan niya tong beast, yung kay Creeply, beast sa call, halimaw sa tawag, parang ganoon, no? Kumbaga eto selfie bars na medyo pang battle rap, yung kay Creeply is humor, no?
Okay. Brawl, dito simpleng beast a call. I suggest you keep your shit within battle rap cause Enigma gave this beast a call. But just in case makalimot to at malitin ako, I'll give him proof that's sociable. O ayan, chemical engineer license ko. Now tell me, bitch, who's weak and small? Wait lang, hindi ko narinig yung ender pero puta naaga. Ito kasi bihirap sa antics na ano or yung antics, theatrics. Kumbaga nagpakita siya ng ng ID ng chemical PRC ID ata yon, professional Motot, ID. malitin ako, I'll give him proof that's sociable. O ayan, chemical engineer PRC nga. license. So, yun nga. Naka-distract yun, no? Yung pinakita yung, so hindi ko na narinig yung ender, no? Pinakita niya ID pero hindi ko na nag-ender. Wait lang, ulitin ko lang, Tot, malitin ako, I'll give him proof that's sociable. O ayan, chemical engineer license ko. Now tell me, bitch, who's weak and small? Tell me, bitch, who's weak and small. O ano tol, masyado bang mayabang? Did I come and fuck up the vibe? Hoy, Didel pasikat. Well, that's true. That ain't a lie. Di ko yan i-deny. But as to why na-bring up ko ang profession ko, come and listen, my guy. Gusto ko lang ipakita na kung usapan ay bigayan, mesan, kayang-kaya ko mag-provide. Pagkat Sino ba gumawa nun? Sino ba yung kalaban ni Vitrum? Si Raffian? Raffian versus Vitrum ata ito. My son tsaka Mason. Kasi ang apelido dan ni Vitrum is Mason. Francis Mason. Tas Francis my son. So hindi to yung first time na narinig ko tong my son. Pero since medyo din siya, okay siya dito kay Mason. Then kanina pa nagsaslant si Didel. Sige, pwede na, no? Parang ganun. So inislant yung Mason, bigayan, no? Bigayan ng suntok tsaka bigayan na nagpo-provide na tatay. So Mason, anak, my son, Mason. usapan ay bigayan, mesan, kayang-kaya ko mag-provide. Pagkat style lang ang kaya mong i-breakdown. Kaya kong i-breakdown ang iyong anatomy. Pagkat chemical engineer, so I've mastered the chemistry. Pag nag-break bad, bigay ko sa'yo ang reactions at energy of enthalpy. What? Energy of enthalpy? Pati thermodynamic. Dude, it's flick D. Flick D daw, no? Yeah. Yun yung parang sa heat, enthalpy, no? So, yeah. Kaya kong i-breakdown ang iyong anatomy. Pagkat chemical engineer, so I've mastered the chemistry. Pag nag-break bad, bigay ko sa'yo ang reactions at energy of enthalpy. Feel ko break bad. Babagsak to sa Walter White. Pag nag-break bad, bigay ko sa'yo ang reactions at energy of enthalpy. Pag lumabas na si Heisenberg, wala nang uncertainty. Energy of enthalpy. Pag lumabas na si Heisenberg, wala nang uncertainty. Okay. Heisenberg. Fuck, I have too many things to explain here. Werner Heisenberg. Heisenberg kasi is a scientist talaga. Pero sa Breaking Bad, no, si Walter White, no, si Walter White po yung parang bida doon and he consider himself as the Heisenberg. Kasi marunong siya in chemicals shit. Yeah. Though I think hindi specified si Werner Heisenberg sa pagiging chemical shit, pero ayun nga, uncertainty principle, no? I think may connection yung uncertainty principle ni Heisenberg. Nung scientist na Heisenberg, no? Uncertainty, tsaka ang uncertainty is parang wala nang pagdududa na matatalo ko dito. Parang ganun. Pag lumabas na si Heisenberg, pag lumabas na yung Didel na hindi na kayo magdududa. Parang ganun. Galing. Though ito yung siguro pwede niyang ma-lead yung people onto doing this type of references, pero this is too deep, man. I think Didel pwede pang babaan si Didel lang. Ako kasi hindi ko naman sinasabing no, parang mas mataas ako, pero syempre dito kasi sa channel natin nakakapag-replay po tayo and mas magigets na. Nung una hindi ko na-gets So binalikan ko ano yung parang second meaning, so doon ka na-gets. So sa live magre-react lang naman yan eh. So it means na kadalasan go with the flow yung mga tao dyan, and tama yung sinabi ni Mison na hindi lahat dyan alam yan, no? May nakahalo
po, no? So with that, I think it's a deep reference to use, no? Heisenberg. Though gets ko yung Heisenberg na Breaking Bad. Pero yung second meaning nun Heisenberg na scientist, no one really knows Heisenberg eh. Kung sino talaga yung totoong Heisenberg, pero it's a good reference to start with, no? Sa mga nerds, no? I'm not a nerd, pero yun. It's a good reference, pero yun nga. Just to acquire the crowd, medyo mahirap, no? Pag big stage, I don't think na kakapit yun, no? Kakagat yung tao sa big stage. Pero yeah, ganda reference nun. Pag nag-break bad, bigay ko sa'yo ang reactions at energy of enthalpy. Pag lumabas na si Heisenberg, wala nang uncertainty. Sana tapos na. Tapos na. Siguro round 1 given yun, no? Problem lang dito is bukod sa nasilipan ni Mison na puro lang siya English, no? Hindi siya gaanong alam mo yun, parang na-point out naman ni Mison na nag-i-English siya pero hindi niya natunaw yung round 1 ni Diddle eh. Alam mo yung na-prove niya naman na nag-i-English pero sobrang lakas din ng lines ni Diddle. Nag-overload si Diddle eh. Nag-overload siya in a way na puro bars, no? Talagang direkta, no? Pero yun sa comedy lang and ganto ganyan, tas yun nandamay na rin si Diddle ng mga judge, tapos ayun tuloy-tuloy ng English, though medyo lang siya, meron akong feeling na hindi naman sa nakaka-drain pakinggan yung English, pero what if sa live to? What if panoorin ko si Diddle sa live? Mapupuntusan ko ba yun? Kung like, Diddle pa ulit, pwede, di ko na gets. Hindi naman ganun eh. So, I don't know if this would work at live, pero sa replay men, malakas si Diddle, no? Medyo yun lang, meron lang akong feeling na parang tuloy-tuloy yung English niya. Siguro, eto to talaga, majority nung lines niya dito sa round 1 is focused on English language talaga. So medyo nagkapuntos din si Mison on doing that, pero hindi kumbaga okay, tumama ka sa punto, but yun nga, sabi ni Apex, yan, instant anting, parang kumbaga hindi na pwede mag-English porket sinabi mong puro lang English. No. Okay, since puro English, iwa 100% ko na to, 200% ko na to, no? Which is nagawa naman ni Diddle. And with that, no-brainer, no? Diddle ako sa round 1. Check natin ang round 2, no? Ano to? Sana all naka-aqua flask. Aqua flask ba to? Wala aqua flask eh. Magre-rebat Magre-rebat sana ako, kaso English yun, wag na lang. Game! Momentum killer lang, pero hindi siya point. Alam nyo bang sa liga nila, matuturing na malakas yung MC kapag malakas ka mag-call out! Tangina, meta sa inyo, may MC ka lang na ime-mention. Malakas na yon kahit sa kalaban, walang koneksyon. Pag nagbanggit ng pangalan, palakpakan, no? Parang graduation. Ang aakyat sa finals, si Diddle. Tangina, may mga toyo ba kayo? O sinasadya na lang para sa atensyon? Bilang mga... Stop the Sean words. Pero yun nga, medyo cheat tong mga Sean, attention, graduation. Kasi yun lang nagra-rhyme dun eh. Karime ba ng atten ang graduate? Diba? Hindi eh. So, yung Sean yung magra-rhyme dun. Which is cheat kasi napakadami pong words na may Sean sa dulo. Solution, contribution, anticipation, diba? Amortization, mga ganun. Mga rapper, tiyak wala kayong direksyon, yung ganong ka-OA na react para kayong nasa eleksyon. Ginawa niya din dito yon. Atras ka konti pare ha. Ginawa niya din dito. Baka mas maglas to eh. Ginawa niya din dito yon. Atras ka konti pare ha. Ginawa niya din dito yon. Sabi niya kay Kulas, ang gusto ko makalaban na Japanese ay si Jabo. Para makuha yung crowd, yung paraan mo ang pangit. Sa kampyon ng Luzon, sasabit. Basta may pangalan, idadawet, hanep. Gusto mo pala makalaban si Jabo, edi sana nagpalipat ka ng bracket. Kaya ang mapabilib mo ko, nako dehins. Kasi magko-call out ka na lang yung natalo pa sa elims. Galing. Magko-call out ka na lang na yung natalo pa sa elims. Kasi supposedly daw dapat si Boy Slot yung nakatagos pero si Jabu yung parang nababash.
Hindi ko alam eh. Di ba? Ginudge lang naman si Jabo inanalo pero parang kasalanan pa ni Jabo, di ba? Pero yun nga. Ang dami nagsasabi na talo dapat si Jabo doon. Ko-call out ka na lang yung natalo pa sa elims. Yun ay sobrang wex na atake. Gusto agad tumalong kay Jabo para hindi kami kasali. Pues gawin mo na lang hindi yung marami ka pang sinasabi. Makalaban mo man si Jabo, tinitiyak ko na hindi yung sa ahon mangyayari. Wala namang problema kung ang mag-semis, ikaw ang kanilang napili. Kahit underdog tingin, kumpiyansa ko'y mananatili. Kung nakampante ka agad, malaking pagkakamali na iniisip mo yung job, yung pang-knockout, hindi. Taas ng tingin sa sarili na itong taga-Cagayan. Porket na-review na siya ni Jonas, Cripley, Pistol, Shernan. Kaso sim result yung apat Control O. Joke lang. Palino, kala mo sikat. ni Jonas, Cripley, Pistol, Shernan. Kaso sim result yung apat kasi hindi rin nila maintindihan. Di ba? Kundi pa nila ibabak ng 10 seconds. Yun nga, no, kakasabi ko lang kanina na I have to replay, no? There are, kumbaga, may times na magigets ko yung unang point pero I have to replay kasi mabilis din delivery niya eh. May sinusunod na time limit kapag langit lupa. So, walang time to think. Hindi tayo matatalino. Intindihan. Di ba? Kundi pa nila ibabak ng 10 seconds. Kundi pa nila ibabak ng 10 seconds, sa linya mo wala silang kaalam-alam. Para magets, replay lang yung paraan. Nasa live tayo. Paano ba yan? Mawawala na yung respeto mong kaban-kaban at sana judge sila ngayon para meron akong laban-laban. Ang galing ng punto. Judge sila ngayon. Gago. Mga bobo! Yun ang intindi niya sa hindi nakakaintindi sa kanya. O di ikaw na marunong, lahat ng nagre-review ng battle dyan, aamin. Ang malaking tanong, pag live, naiintindihan ba namin? Oh, shit. Yung one hanggang... Shit. Ang galing din ng pagkakaano nito, ng pagkaka-breakdown ni Mason. Kasi hindi naman po ginajudge ang battle sa replay. So, it makes sense na tayo na maintindihan ba namin yan sa live? Galing. Kumbaga, yun nga, sabi ko nga kanina, no, yung mga catalytic converter, Werner Heisenberg reference, yung mga ganun, hindi yun nagigits ng mga tao dyan. No? So, kailangan maging pangmasa. Yun na lang, hindi ko naman sinasabing baguhin niya yung style niya, pero at least kahit paano gawin niyang pangmasa or mas madali. Kung tutusin, mas madali yung unang round ni Didel sa elims, mas nagagrasp ng tao yun. Pero etong round 2, sa quarterfinals na, medyo mahirap na mga reference si Didel. Pero I think, eto lang yung bukod tanging ang gagawin since hindi na siya para i-point out yung pagiging chemical engineer niya eh. Yeah. Pero yan, galing ng punto na ginagawa ni Mason dito, men. Believable in a way kasi yun yung nangyari sa akin kanina. Nagre-replay talaga ako, pasensya na, no? Amen. Ang malaking tanong, pag live, naiintindihan ba namin? Yung 1 hanggang 3 lines siguro. Tapos back ulit ng konti para magets yung dulo. Ibig sabihin, sa review ka lang nila naaabot. Wala ka nang maluloko. Kaya mananalo ka lang sa akin kung pag-upload nito, tsaka lang sila boboto. Tapos ikaw na yung susunod na sak maestro. Grabe na talaga. Di mga 2 battles mo pa niyan, magsasyabo ka na. Gago. Tigas ng muka na yung muka idikit kay Sak. Si Sak marami ng pinagulong. Sa'yo, haka-haka. Drawing lang yung ginigiit nyo. Sa linyahan pa lang malabo, kaya bakit nagpipilit to? Akala ko double meaning yung haka-haka. Diba may haka na ginagawa sa New Zealand tapos may mga drawing yung mukha nila? Or hindi naman lahat may drawing pero meron silang parang ano dito sa bunganga. Hindi, joke lang. Walang connect yun. Si Sak marami ng Haka ba tawag doon yung... Yung ginagawa, yung ritual tuwing magfo-football. Yun ba yun? Or any sport? Basta ganun. Pulong. Sa'yo, haka-haka. Drawing lang yung ginigiit nyo. Sa linyahan pa lang malabo, kaya bakit nagpipilit to? Kaya imbis na didel, dapat doodle. Kasi yung mukha lang pinagdidikit mo. Pag doodle ba, mukha lang pinagdidikit? Pero gets ko naman na doodle. Sige, drawing. May setup naman din. May word associations na drawing, linya,
Haka-haka. Ayun, parang may mga words din na bago mapunta dun sa punchline, may mga nasa setup na words, no? Tapos sasabihin nyo, mahihirapan ako kasi si Didel na yan. Mga ulol, kaya ko ring mag-English, isang Google ko lang. At kung inaakala nyo na madali akong mapapanes, tandaan nyo na hindi sukatan ng talino ang Ingles. Make this shirt look good. Binasa ko yun sa likod. Tapos English yung nasa likod, no? Di sukatan ng talino ang English. Yeah. Totoo. Dali akong mapapanes. Pero point na lang yun, since yun nga, puro nga English si Didel Nyo na dito. hindi sukatan ng talino ang Ingles. Palawang banat, pakikanan! Mas okay sa akin round 2 ni Mison, no? Mas okay sa akin, mas na-point out niya yung ano, hindi ko naman sinasabing weakness, pero yun nga, mas, kumbaga yung round 2 is palaman para sa round 1. Supporting round yung para sa round 1, na puro siya English, then round 2, parang pinoint out niya, nag-i-English ka, pero hindi ka naman maintindihan, so paano kami pupuntos, no? Pero medyo suicide siya in a way na parang kasalanan mo yun in some point, di ba? Kasi parang hindi naman si Didel mag-a-adjust para maintindihan mo. Pero yun nga, and again, yun lang yun, nasa battle rap, paano yung lahat? Like yung mass, yung crowd, di ba? Kung hindi ka naman nag-gets, hindi sila magre-react. Pero I think, I don't know what's happening here, pero I think nag-gets naman ng crowd, close room. Pero yeah. Okay yung round 2 ni Mison. So round 2 is better than Mison's round 1. His round 1, no? Pero hindi pa yung level sa round 1 na ginawa ni Didel. Check natin ang round 2 ni Didel. Dale Daryl, good cheers. Tangin ang mga angle yan, walang pinipili. Didel, malakas daw sa replay, battle tayo cripply. Pinipili. Cripply. Though yun lang naman yung nag-time. Pero funny. Si Ripley kasi, no, pinaka yung laban nila ni M-Site na nanalo siya sa replay. Yun yung parang pinaka notable na battle niya na dapat panalo daw siya. Didel, malakas daw sa replay, battle tayo cripply. Yo, bago ko simulan ng round 2, yo, Department of Education. May obserbasyon lang ako na medyo nakakatakot. Ayon sa datos, ang reading and writing comprehension ng Pilipinas may hinaharap na dagok. Currently, nasa 70... Nagtunog balts nagtunog na siya. Kaya naman natakot. Currently, natakot. Department of Education. May obserbasyon lang ako na medyo nakakatakot. Ayon sa datos, ang reading and writing comprehension ng Pilipinas may hinaharap na dagok. Currently, nasa 70% but in the future, baka sa higher score, hindi na tayo makaabot. Makasapot, ang kabataan sa kabobohan ay nabalot. At yung iba, ayun, sa flip-top nakakapasok. Gago. Galing no? Kumbaga yung setup, puta, ay nakakala mo concern sa everyone, no? Sa setup, no? Sa setup, tunog na parang concern siya sa mga bata na, yun nga, no? Totoo yun. Actually, totoo yun. Nakabase yun sa news na 70% hirap mag-read and write and nakakatuntong po ng high school, which is dapat hindi, no? Hindi naman sinasabing, no? Pero I think there has to be stricter rules pagdating sa pag-aaral, lalo na future future taxpayer yung mga yan, future Filipinos na boboto. So yun nga yung mga gusto ng politiko, yung mga bobong botante, kasi mas namamanipulate nila. So I think there really is, meron tayong educational crisis or education crisis yun. So, hindi educational crisis. Ano ba tawag doon? Literacy? Oo, parang literacy crisis. Oo, basta yun. Salot ang kabobohan mo, Mison, at kitang-kita nung si Saf ay katapat. Sabi ba naman, mga taga-Samar daw, mga mangkukulam. Haba, Brad? Baka mga taga-Sikihor siguro, hindi naman sa nilalahat. Hindi naman sa nilalahat, tas nandami ng ibang lugar. Nilalahat ko lang na kung gusto mo makakita ng black magic, ako'y nagagalak. Naialay itong manok ng Marabara para mga barang na-construct maging pundasyon ng battle rap. Marabara para mga bara. Isang authentic na lyricist, yeah, basic. Sa galing ng laro ng mga salita, mga bara, pwede pang Olympics. Galing maglaro. Pang Olympics. Yeah, basic. Pang Olympics. Galing siya mag-slant, no? Accent. Though English nga, no? Medyo cheat. Pero, yeah, wala tayong magagawa eh. Diddle as a diddler. Basic. Sa galing ng laro ng mga salita, mga bara, pwede pang Olympics. Imagery, hip-hop, classic, ala Slick Rick. Abang sa'yo, mga Stolympics. But they say this Slick Rick, producer. Hip-hop classics. Imagery, galing. Imagery. Hip-hop classics. Imagery, tas stolen pics, no? Image, stolen pics, ang galing.
Basic, sa galing ng laro ng mga salita, mga bara pwede pang Olympics. Imagery, hip-hop, classic, ala slick Rick, abang sa'yo mga Stolympics. But they say this bitch a heavyweight. Baka naka-Ozempic. Kasi From Ozempic sa mga diabetic eh, no? Yung parang siyang gamot or ini-inject. a heavyweight. Baka naka-Ozempic. Cause ain't no antiseptic wiping the illness when I get too ego tripping, y'all. Weak old kittens while I'm that bisaya wang animal who's a threat to any ecosystem. CDO Golden Child. Well, hindi siya tunog selfie pero hindi siya breakdownable. Medyo generic. Cause ain't no antiseptic wiping the illness when I get too ego tripping, y'all. Weak old kittens while I'm that bisaya wang animal who's a threat to any ecosystem. You weak old kittens, ako'y bisayang animal, threat to any ecosystem. Damn, sak maestro. CDO Golden Child, but you see no bling blings, only KO writtens. Cause if it's okay. KO, knockout, writtens, yung writtens, ganun talaga yung pagbasa nun pag mga double T. Ewan ko, sinasilent na, writtens, buttons, di ba? Mas okay kasi pakinggan yung accent. Hindi naman okay, pero mas common siya sa English, like British accents, no? Y'all, weak old kittens while I'm that bisaya wang animal who's a threat to any ecosystem. Bisayawang animal, yawa. Diba demonyo yun? Bisayang yawa. Oo, demonyong Bisaya. Parang ganun. Threat to ecosystem. CDO Golden Child, but you see no bling blings, only KO writtens. Cause if we're talking minor leagues, Enigma knows Oro is the spot to be gold digging. Yung minor, no? Minor league. Ginawa niyang minor or minero. Gold digging kasi siya yung ginto, no? Tas oro, sakto pa, oro kasi ang oro ginto. Yun ang meaning ng oro, no? Oro, plata, mata. Cause if we're talking minor leagues, Enigma knows Oro is the spot to be gold digging. Oro is the spot to be gold digging. Oh, look at him thinking. Ayaw niyan sa English, di ba? Kaya magre-rebat yan, magiging makabayan at balimbing. Hoy, Didel, magtagalog ka. Sige, tol, sabihan ko rin ang konstitusyon ng Pilipinas mag-adjust ng palihim. But honestly, It makes sense kasi English, naka-English po ang constitution, no? Ano ba latest? 1987 Philippine Constitution, naka-English. Pero promulgated po yan ng law na meron siyang translation na Tagalog and English, no? I think nagkaroon din tayo ng English dahil, kumbaga, mainly in English siya kasi I think nag-start to ng American colonization, no? So, makes sense kung bakit siya English. Pero hindi lang po siya English, no? Meron din siyang Tagalog version. Mas common lang siya na ginagamit na English kasi sa Pilipinas, hindi lang po Tagalog ang binabanggit. So, mas mas general, mas nata-transfer, mas naiintindihan siya ng, kumbaga kung Tagalog lang, paano yung mga ibang hindi nagtatagalog? So, just to be fair, gumamit na lang sila ng English. Parang ganun. So, since iba-iba nga ng lingwahe. Again, lingwahe, no? Hindi dialect, no? Yung Bisaya, lingwahe po yan. Hindi po siya dialect. So, ang pagkakaalam ko kasi, kumbaga, may Tagalog na lingwahe, pero may iba't ibang type ng Tagalog. Yun yung dialect ng Tagalog. May ibang pagsasalita ng Tagalog. May Tagalog sa Pampanga, pero iba yung language nila. May konting tweaking. Or may mga iba't ibang di ba? Parang versions. So yun yung dialect. Pero yung lingwahe, once it's unique, it's a language na po. So marami pong lingwahe ang Pilipinas. Hindi sa marami ding dialects in a sense, pero marami din po ang lingwahe ng Pilipinas. Hindi lang siya Tagalog, no? yan sa English, di ba? Kaya magre-rebat yan, magiging makabayan at balimbing. Hoy, Didel, magtagalog ka. Sige, tol, sabihan ko rin ang konstitusyon ng Pilipinas mag-adjust ng palihim. But honestly, I don't give a fuck what y'all think, cause I am him. Sagot ako ay ihambing, at di ako titigil mag-Ingles hanggat considered pa na classic ang kaleidoscope ni Francis M. Fuck, yun lang. Medyo na kinakancel out niya yung English angles ni Mason, no? Sa round 2. Kaleidoscope, no? Every color, bawat kulay, color, every you, is represented by me and you. Hanggat Yun ba yun? considered pa na classic ang kaleidoscope ni Francis Take a M. smile in the slope.
That's why you Take a sicken look. me, proud na ignorante. Sa nakuha mo ang punto, di ka marunong mag-Ingles ha? Tangina mo, kailan ka matututo? Yun na nga eh, yun din yung nasabi ko kanina na parang medyo kasalanan din ni Mison, no? Parang medyo suicide siya in a way na parang nagigets nga nung crowd eh. So parang dapat di ka nagreklamo kasi battle rapper ka, I think mas dapat elevated ka sa languages, no? Pero hindi ko naman sinasabing requirement yun, pero medyo ano nga siya, no? Since si Didel yung katapat niya. Fuck, yun lang. Hanapan sila ng butas, ang galing. Ha? Tangina mo, kailan ka matututo? So open up your phone, delete mo ang TikTok, download Duolingo. Yun na. Gago. Naiinis ako sa Duolingo na yan kasi minsan bubuksan ko pa lang yung app, ang dami ng notification. Yung strict mo visit na yan. Pero yung Duolingo no is an app for you to discover multiple languages at once, no. Pwede po kayo mag-aral doon ng lingwahe and depende na lang sa subscription nyo. Pero pwede rin naman libre, no. So mag-aral ka ng lingwahe doon, may mga test doon, may mga fill in the blanks, no. Tapos meron din mga i-connect the words kung ano yung tamang translation. So yun yung Duolingo. Ginamit ko na yun sa multiple languages before. So open up your phone, delete mo ang TikTok, download Duolingo. Yun na. Ang funny lang na Duolingo ka pa mag-aaral ng English, like dictionary doesn't exist, di ba? Kumbaga kahit nga online puro na English, di ba? Ang daming translation online, pero ang funny lang na you have to install Duolingo just to understand English. Pilipino ka, common din sa Pilipino, second language natin talagang English eh, no? Pero ang funny lang, ang ganda rin ng pagkakaano niya, asar. Kumbaga nag-start siya na uninstall mo TikTok kasi puro kabobohan yan, and magpatalino ka gamit Duolingo. Medyo kupal din to si ano eh. Yeah. Download Duolingo, yung aking simple na panuto. Cause how the fuck do you expect to make it big if big words kaya ka nang mapasuko? Bakat, don't get me wrong, ako isang ayon na ang wikang Pilipino dapat isulong ka, supar. Baka nakakalimot ka, nakastila ang ginamit ng ilustrado para hinaing ay ibulgar. Pati spolarium ni Juan Luna ang impluensya, Romanong kultura at lugar. Kaya Spoliarium na painting ni Juan Luna was inspired from the Roman culture, no. Actually yung photo na yun, na-inspire siya sa Roman Colosseum. Alam niyo yung mga gladiators na naglalaban pagkatapos puro sugatan, so hinihila nila, no, parang kinukuha nila from the battle arena, no, sa sugatan, and yun din yung image sa Spoliarium, yung hinihila na ano, sugat-sugat, no. Galing. So it makes sense, no. Kumbaga kung hindi mo ma-prove yung logic ko, eto na, don't get me wrong. Kung sanabi niya, don't get me wrong, bakit gumamit ng Kastila language yung mga ilustrado, no? Alam niyo na yun, yung ilustrado bukod sa uprising, yung ilustrado nung panahon ni Rizal. nakastila ang ginamit ng ilustrado para hinaing ay ibulgar. Pati spolarium ni Juan Luna ang impluensya, Romanong kultura at lugar. Kaya kung stick to Tagalog ka lang, repa, then you'll never learn the art of war. Sun Tzu! Kung stick to Tagalog ka lang, repa, you'll never know the art of war. Ang ganda pa ng pagkakaano, no, like yung second or yung final bar kasi English eh, full English, you'll never learn the art of war. Kung stick ka lang sa Tagalog, repa. Galing. That's why Didal is polished, a prophet acknowledged with higher form of knowledge. Well, that's why Didal is polished. Ano? That's why Didal is polished, a prophet acknowledged with higher A prophet acknowledged with higher form of knowledge. form of knowledge. Topic of discussion as I impress and astonish you with my flow in my pockets. Astonished. Puta, rare ko marinig yung astonished na word, ah. Knowledge with higher form of knowledge. The topic of discussion as I impress and astonish you with my flow in my pockets. The optics of the apocalypse ever since I was a novice about to blow beyond the tropics. So by Novice. Yung novice, no? N-O-V-I-C-E. pockets, the optics of the apocalypse ever since I was a novice about to blow beyond the tropics. So by logic, if you want profit, enigma, you know who to call if you bring back tectonics.
Tectonics yung event na may English conference, no? So parang prinove niya lang din na kilala mo na sino tatawagin kapag binalik mo yung event ng Tectonics, which is yun, na-request na rin sana. I mean, parang ever since, no, putangin na, parang worth it din naman ibalik yung Tectonics kung tutusin. Ang dami na nag-i-English, no? Ihiwalay niyo na to. Isa na to sa Diddle, no? Pwedeng pambata. Pero yun nga, no? Dapat ibalik na rin yung English conference kahit pa paano. Titignan lang natin si Enigma for that. Wag na natin pag madaliin yung tao, the more na minamanifest natin baka ma-jinx pa. Pero ayan, sana Enigma, no? Tectonics, balik mo na. At sa DepEd, sana nakita nyo to at maalarma. Ang sistema need i-reconcile. Kung tinuruan nyo sana ng mabuti si Mison, baka sana hindi siya namatay. Kaya update yung curriculum. Suportahan ng mga guro and find better teaching styles. Pagkat napag-iwanan tuloy itong bata dahil sa pulisiyang No Child Left Behind. Fucking Bumalik pa dun sa unang topic niya ng second round. Like, panimula niya your DepEd type shit, tas bumalik dun sa No Child Left Behind. No One Left Behind. Actually, act yun sa US, no? Pero, in-apply din dito yun sa Pinas, pero medyo nakakalito kasi nagkakaroon siya ng teacher's train, no? Kumbaga sa end ng mga teachers, in a way na, alam mo yun, sa sobrang hirap turuan ng mga bata, they have to force themselves na ipasa yung mga estudyante, no? Sa sobrang dami rin mga nag-e-enroll, no? Kailangan na naman ipasa yung mga estudyante para hindi na mag-repeat. So, meron din mga transmutation. Alam mo yung parang nakakapasa na lang sila dahil nakakapagod na sila turuan. Yun yung parang No Child Left Behind, yun yung nangyayari doon. And with that, yun nga, again, connected pa rin siya doon sa mababang comprehension sheet na, alam mo yun, nung nakaabot sila ng high school pero hindi sila marunong magsulat or magbasa, which is hindi talaga magandang balita, no? Galing. Bumalik kumbaga quintas, alam mo yung quintas type ng rounds, no? Kumbaga nag-start siya dito, tapos, ayun, connected pa rin sa dulo. Galing. Nakabuo siya ng round. Uy, quintas round. Sige. So I think round 2, just kumbaga pre-nove niya lang na na yun nga, kumbaga kanina parang hindi pa masyadong yung pag-i-English ni Diddle, medyo hindi pa convincing, pero since parang pre-nove niya naman dito na yung paggamit din ng English, no? Parang yun yung counter-atake niya against dun sa English ni Mison sa round 2. Though hindi naman sa sinasabi ko malinaw, malakas din sa round 2 to si Mison, no? Pero yun nga, eto gahibla. Kanina tambak pa ni Diddle, pero etong round 2 gahibla, no? Pwedeng, hindi ko sasabi pwede kay Mison, pero yun nga, gahibla lang yung lamang ni Diddle dito sa round 2. And with that, ihilang ako saglit. Wait lang. Anyway, dapat pala pinaskip ko, no? Kasi hindi pala tayo naka-live, hindi ako sanay. So, wala talaga akong kausap. So, yeah. Anyway, nilagay ko na lang yung comment section dyan para feeling ko may kausap ako. Pero yeah, round 2, gahibla to kay Didol. Pero ang lakas din ng round 2 ni Mison talaga. Pero hirap tapatan eh. Yan talaga. Check natin round 3. Yo! Game! Oh, yun lang. Hindi pa siya nag-rebut for that. Oy! Gago nyari! Putangin na mo ang haba ng boss. Nyari, Mison. Baka na-overwhelm. Ano? Tangik, binibilang niya lang yung mga basyong na ano ba kayo? Ito yung yung continuation ng ni Exodus. Ay. Si Exodus ba 'yon? Or si Ibar? I think si Exodus.
Hindi to choke ha. Nag-i-input lang ng combo para Putang ina mo. Baliw ang puta sumayaw eh, no? Iba namang input yan, boss eh. Nag-i-input lang, no? Nag-i-input lang ng combo para mag-akuma rin. Galing! Paina mo. Nagre-reference pa ng ganong laro. Gets naman namin. Kaso masyado mong pinahalata na yung edad mo 40. Makabago na ngayon. Hindi. Sikat talaga yung laro until now, gagi. Pero yun nga, no? Sinasabing 40 dahil na-release siya before. Pero until now, palong-palo yung larong yun, no? Pinahalata na yung edad mo 40. Makabago na ngayon. Yung meta, nilalayo mo ba? Yung ganong kaluma, nilalaro mo pa? Eh mga nakaranas ng laro na yon, ngayon nirarayuma na. Galing. TikTok. Pumatok daw kasi sa masa. Kaya akala mo kung sino siya. Eh kinagat lang naman sa flip top yon kasi ibang MC dito, tito na. Namiss lang yung Namiss lang. kabataan nila. Kaya nakuha kang abutin. Nag-fake choke pa si Gago, nagawa tayong lituhin. Pero di dapat punahin, pinatunayan niya lang na kahit pa 40 na, di makakalimutin. Oo na, Chong! Yung Akuma Raging Demon mo ang lakas. Nag-input ng combo si Unga, sabay nakipagparamihan ng Jayco kay Kulas. Galing, gago. Ako Raging Demon. Tapos yung rebat, no? Probinsya din sa inyo. Chinik ko sa Google Maps. Jayco namin, Jayco nyo, dalawa, sa amin, 3. Si Unga, sabay nakipagparamihan ng Jayco kay Kulas. Seryoso? Gumaganong kapag... Yun nga yung beauty ng battle rap, guys, kasi kapag fan, no? Yun nandun yung beauty ng battle rap kapag fan, kasi once na parang mawala ka sa momentum ng panonood, para siyang serye na nabutas eh. Alam mo yun, parang kumbaga lahat ng battles na to hindi siya filler. Kapag filler episodes or filler battles, kadalasan kahit di mo siya panoorin, magigets mo yung kwento. Eh paano kung kunwari yung mga yan, hindi naman kumbaga first time nanood ng battle tapos parang hindi naman nila napanood yung laban ni Didel versus Kulas, hindi nila magigets tong reference yung Akuma Raging Demon, yung ni-reference yung laro. Tapos yung ano yan, ayun, yung isa pa, yung Akuma Raging Demon mo ang lakas. Nag-input ng combo si Unga, sabay nakipagparamihan ayun, pati yung Jayco na rebat. ng Jayco kay Kulas. Guys, so mamimiss out talaga, no? Kailangan yung subaybayan ang langit lupa. Eh, kumbaga kung panonoorin nyo ito, simulan nyo sa Elims, guys. Simulan nyo sa Elims. Or pinakamaganda, simulan nyo sa first battles nila, no? Like, Trono sa Oro, Bara-Bara, panoorin nyo dun, no? Bago dito sumabak, no? Makikita nyo yung evolution ng mga tong gagaling. Seryoso? Gumaganong ka pa, gusto mo lang pala ng donut? Gago. Basura! Dapat bago bumatel, kumain ka muna. Dapat bago bumatel, kumain ka Go 1-2-1-2. muna. Ang hirap kasi sa'yo, pag gutom ka, nilalabas mo si Akuma. Ano, magre-rebat ka? Na kahit walang donut, ako yung kakainin mo ngayon. Bading! Sa ganung linya mo lang din ba ako mamamain? Porket 4 Jayco sa inyo, yung mga tao ang hahangin. Sige, Tatlo nga. 3. Binanggit niya. Jayco sa inyo, 2. Sa amin, 3. Dito naman 4. So mali ka ng reference, Mison. 3 lang po. Baka may baka at this point, no, 4 na po. May pang-4 na Jayco lang ginagawa. Ang ina, dito nga sa Muntinlupa, walang 24 chicken. Ano na, Muntinlupa, no? 24 chicken, no? kumain. Porket 4 Jayco sa inyo, yung mga tao ang hahangin. Sige, isigaw mo sa Manila kung yan ang iyong hangarin. Pinatunayan mo lang na sa lugar nyo, bihira kayo nung makakain. Ganto yung big fish yung tinuring. Ang weird ng atake, hindi pang pinali. Kasi kung usapang Jayco, yung sakin, walang donut na kasali. Pagkat yung Jayco, pangawit sa big fish yung sinasabi. Big Letter J, nahugis, hook, pangawit. nakasali. Pagkat yung Jayco, Tas big fish, galing. pangawit sa big fish yung sinasabi. Big fish,
Masyado kang kampante. Pagkalaban, komedyante, basic lang daw makaabante. Kala ko ba matalino ka? Ba't sa estilo mo lang yata binase? Maraming magagamit na arma sa pakikipagdebate na dapat balanse. Kaya kung puro English ka lang pre, masasabi kong sa kabilang banda, ganun ka ka-ignorante. Ano, hindi pa ba natin ramdam? Nagmumukha siyang matalino kasi nagre-reference siya ng siya lang yung may alam. Kagaya nung Vesuvius. Vesuvius ba yun? Tangina, vulkan lang yung sa Italy. Ano kinalaman dito nun? May MC ba ditong taga doon? May MC ditong bumatel na ron? Wala. Di nagsasayang tinta, nakakaloko lang sa tenga. Lahat Smart shaming at its finest. Pero, battle rap. wala. Di nagsasayang tinta, Hindi naman sa smart shaming, more on gagawa niya talaga ng ano ba yun? May lamok. Gagawa niya ng something negative, no? Na para lang magmukhang negative yung Vesuvius. Pero yan nga, battle rap to, no? Walang masama. Kaloko lang sa tenga. Lahat ihahatid kahit wala na yun sa tema. Kaya ang nabatid ko at nakita, na kahit walang emsing natawid, basta maitawid niya lang yung linya. Huli ka na, boy. Kas priority target, uunahin ka niya. Tangina, boss, pakikaamos, sipain mo na. Bulkan talaga sa Italy. Proud na sinabi niya pa. O sa ginawa mo na yon, may inani ka ba? Kung bundok sa Taiwan ni reference mo, baka si Madam Erlyn Shaw, kuhanin ka pa. Opo palibasa kasi, repin-il. Grupo ng mga bisakol na yung pantalon pit, tapos kulay green. Dapat yung mall nyo nakaseparate. Nung nanalo kay Kulas, dun pa tinreat with cake na nakadedicate. Pero sabihin mo sa grupo mong sutil, wala munang isi-celebrate kasi kung kayo yung repin-il, ako yung nang i-eliminate. Linis ng 3 minutes. Pero yan, tangina papalakas pala si Mison dito. Round 3, pinakamalakas niya. Ito hindi siya nag-about sa English angles, more on his past battle dito sa flip top tsaka dun sa kumbaga yung round 3 niya nakafocus sa past battle ni Diddle and yung references na wala namang connect daw, no? Mas okay to round 3 ni Mison, no? Kumbaga hindi nawala. Grabe din yung comedy dito. Tawa ako ng tawa. So mas nakakatawa to. Tawa ako dun sa ganun Teka, nag-i-input lang. Dapat ginanon niya Alam ko gumanon si si Diddle. Pero lakas ng round 3 ni Mison. Putang Mison accomplice. Check natin round 3 ni Boss Diddle. Tangina, yung relevancy ng pagiging priority target, yun ang kanyang angle as I can see. Kung di talaga ako effective, bakit 6 ng Mindanao MCs na bumabattle sa event? Well. I give credit where ang kanyang angle yung relevancy ng pagiging priority target, yun ang Nakakalito lang, no? Kasi akala ko i-rhyme niya sa C yung dulo. 60 Mindanao MC. Kaso ang nangyari, nag-rhyme yung relevancy sa MC, pero hindi nag-rhyme yung target sa event, no? Medyo okay yung target, kaso ENT kasi yung target event, pero medyo malayo. Pero akala ko ibabagsak niya sa C talaga yung rhyme, no? Itong relevancy yung priority target. kanyang angle as I can see. Kung As I can see pala, no? As I can see. So, parang feeling ko failed rebuttal siya in a way. As I can see. di talaga ako effective, bakit Kung di talaga ako effective, bakit sa event, kung di talaga, eto yung tama kung di talaga ako effective, bakit sa event na to, 6 yung taga Mindanao MCs? Gets nyo? Basta dapat sa sa C mag-rhyme. As you can see, Mindanao MC, no? Kaso parang may nagkaroon ng buntot. Ano yun? Kuntil, yung extrang balat, parang ganun. 6 ng Mindanao MCs na bumabattle sa event? Well. Oh well. Oh well. I give credit where credit is due. And honestly, Mison, deserve mo ng palakpakan. Pagkatulad ko, ilang taon ka ring lumaban sa underground kahit walang karangalan. Mga di ginagalang noon hanggang sa naging gold medalist sa local na galawan. Ang pagkakaiba lamang ang ma-prove na ang tunay na ginto, hindi kinakalawang. Shay, no? Nasabi na to ni Shay. Siya yung parang pinakamalakas na naririnig ko dun. Pagkat
Nakasanayan ni Mison, personalan at pagbabanggit pangalan kahit pathetic na. Mga linya na pasabog na damay inosente daig paggera ng Israel-Amerika. Mahina at papetics ka sa karma, sana ready ka. Kung shock value lang ang habol, pwes ang taga-trono magiging silya elektrika. Sixth Threat versus Apex reminds me of di nyo na gets ano yan? Di nyo na gets? Parang sinabi niya, sige, upo ka lang sa trono. Ay, ano yan? Ito'y silya elektrika. Sige, upo ka lang sa trono. Parang ganon. Pero di ko sinasabing same. Kasi sinabi niya lang na trono dahil taga-trono sa oro siya. Pero parang same. Parang ginamit na nga rin to ni Badang eh. Generica, lechika. Israel-Amerika, mahina. Generica na lechika. Silya elektrika. Putang ina mo, Badangers. Pero yun nga no, pinaka-notable na naalala ko is Sixth Threat versus talaga, Apex. Ay! Oo. At papetics ka sa karma, sana ready ka. Kung shock value lang ang habol, pwes ang taga... Yun pala, shock value. Nandun pa yung shock value. Parang may gumamit na rin, no? Basta, medyo sa akin. Nag-ting! Gumanon. So, parang, hindi ko lang mahanap sa, ito problema ko pag hindi live eh. Nagre-remind siya sa akin na, puta, narinig ko na yun. Pero hindi ko malaman kung kaninong battle ko na-review or napanood, narinig. Katrono magiging silya elektrika. Kasi di ka nag-iisa as an MC, I understand. The desire to perform in spit sick. Kahit minsan nagiging pilyo na, we just wanna prove we got that big dick, oo. Bayag lang ang bit-bit. But Big let me dick. warn you first before we get into some deep shit. Kasi boss, pag dinamay nitong komedyante ang pamilya ko, sorry na lang, Barama turn to Will Smith. Cause what the fuck you gonna... Will Smith. Comedian. Sino nga yung comedian na sinampal ni Will Smith? Chris Rock? Anong pangalan nun? Siya ba yun? Basta yung sinampal niya kasi binastos yung asawa niya ng event. Bayag lang ang bit-bit. But let me Oo warn nga, sakto rin. Kasi yun nga, pag dinama yung pamilya. Oo nga, ang galing. Ang pangalan nun? Basta, kalbo yung asawa niya ng time na you yun. first before we get into some deep shit. Kasi boss, pag dinamay nitong komedyante ang pamilya ko, sorry na lang, Barama turn to Will Smith. Cause what the fuck you gonna do kung ang nanay mong si Debs idamay ko sa combat? What the fuck you gonna do if ang mga anak mo na si Prince at si Baron i-mention ko in cold blood? Can you hold back? Pero joke lang yun. Hold that thought. If that's a line, I don't wanna cross that. Na-mention lang sila para pag na-aksidente si Mison, kilala niyong emergency contact. Fucker! Damn! Alam mo, pag na-aksidente si Mison, wala na emergency contact. Galing. Gumaga minention niya yung names ng mga emergency contact. Galing. Na-mention lang sila para pag na-aksidente si Mison, kilala niyong emergency contact. Ongbak ang precision ng kaliwete pero iwas inosente sa lente. Fuck! Yun lang. Ongbak ang precision ng kaliwete pero iwas inosente sa lente. Pagkati po pwede ang pagputapeting paghahanda when I cook matik na al dente. Lengthy discussions not needed. Wait lang. Nadidistract ako doon sa phone. Hindi ko na inaano yung lines. Wait lang. Pero iwas inosente sa lente. Iwas inosente sa lente since ayaw niya idama yung mga anak. Pagkati po pwede ang pagputapeting paghahanda when I cook matik na al dente. Ang random ng pasta pasta reference, no? Pero al dente sa pasta. When I cook. Lengthy discussions not needed cause I'm more dope than rocks na nakapakete, anak ng teteng. Dope than rocks na nakapakete. Discussions not needed cause I'm more dope than rocks na nakapakete, anak ng teteng. Teka pa, Gcash lang saglit kasi sa right of way may na-aksidente! Wow! Connected pa rin! Pagtingin ko naka-Gcash ang puta. Wait lang pa, Gcash. Yung Gcash trend, no? Yung nagbubukas ng phone para lang akala ko nagbabasa. No? Medyo naramdaman ko na set up kasi tuloy-tuloy siya eh. Ano yung pag-open mo, hindi mo isa-scroll? Hindi nga siya nagsascroll eh. Pero yun nga, galing. Papa Gcash kasi may na-aksidente. Katok sa puso. Yung mga nagdo-donate, no? Pag may na-aksidente. Connected pa dun sa emergency contact. Wow! Galing.
Galing, ang galing. Teka pa, Gcash lang saglit kasi sa right of way may na-aksidente! Right of way. I think ang right of way, ano din siya, no? Medyo, yun nga, nabanggit ko na yung meaning din ng right of way. Pwede rin siya sa kalsada or sa traffic, no? Right of way, may na-aksidente. Kumbaga, ikaw na nga yung dadaan sana, kaso may na-aksidente ka pa. Parang ganun. Gets nyo? Right of way. Hindi lang yung event na right of way, yung right of way or karapatan na dumaan, no? Galing. Hindi ko alam kung sadya niya yun, ha? Pero putang ina mo. Okay na mo. Kasi kadalasan yun magpapa-Gcash mga na-aksidente sa kalsada. Parang ganun. Gcash lang saglit kasi sa right of way may na-aksidente! Kasi, habang si Jabu at Boys Luth naging battle of the night, nakichismis ka lang. Habang si Ivor at si Sizik nag-angasan with their might, nakichismis ka lang. Habang si Blitzen tinawag si VLD na pathetic, nakichismis ka lang. Habang si John Delo tinawag si boss na Eric, nakichismis ka lang. So everybody did their best to rep the underground, nakichismis ka lang. Habang si Didel first battle, naging talk of the town. Habang ikaw, nakichismis ka lang. Talk of the town. Ganda, ang ganda ng comparison ng biging talk of the town na pinag-uusapan, then ikaw nakichismis ka lang. So ako yung talk of the town, tas ikaw nakichismis ka lang dun sa part na ako yung talk of the town. Mutong ina mo, protected pa rin ang titi mo, boy. Ang Kaya ina mo. heads up, yung mga pangalan na mentioned earlier, gawa-gawa lang yun. Pagkat ang technique na yan, old and sour. Oo, estilo ni Mison, nakaka-piss off, kaya makakatikim to ng golden shower. Leave this bond. Weird shit. Piss off. Piss off nakakaasar. Then piss na ihi, no? Golden shower. I think ginagawa yun sa mga bagong, I don't know, minsan ewan ko, pero common yun sa porn eh. Golden shower. Para siyang kink, yung mga iniihian. Golden shower kasi ang ihi medyo dilaw eh. So parang sinashower mo. Piss off. Oh, weird but okay. Estilo ni Mison, nakaka-piss off, kaya makakatikim to ng golden shower. Leave this bonging devoured, pang poultry ang power, pagkat oras na para umusbong ang Pang what? Pang poultry? Ano yung poultry? old and sour. Oo, Hindi naman poultry no pang manukan. estilo Ano ni yun? Mison, nakaka-piss off, kaya makakatikim to ng golden shower. Leave this bonging devoured, pang poultry ang power, pagkat oras na para umusbong ang oro, while it's your fucking golden hour. Umusbong ang gold, ang oro, since it's your golden hour. Golden shower, golden hour. Puro gold yung reference ni Daryl. Uy! Pero yun nga, puro gold reference. Golden hour, peak moment of your life. Yun yung parang second meaning. Ay, yung talagang meaning ng golden hour. Kumbaga, ayun nga, enjoyin mo na, no? Enjoyin mo na tong peak. Galing. Kasi kinakatay na kita, boy. Ako na yung oro or yung ginto na magra-rise na mananalo dito. Cause I always spit fresh. Kaya si Enigma naka-stank face. While you got halitosis. Pag sinuntok kita sa ribcage, tatagilid ka at magmumukha na merong scoliosis. Cause I'm the dope. Ang ina mo sak. Pero yun no, halitosis, bad breath. Uy, nagno-notify phone ko. Bad breath, halitosis, stank face, yun. Mga ganun, nababahuan kasi mabaho hininga. Halitosis, scoliosis yung naka-S yung spine. Na para umusbong ang oro while it's your fucking golden hour. Cause I always spit fresh. Gago, mas ano to, kasing haba ng etong review na to, kasing haba ng ano? Kasing haba ng what? Review ko sa Kwagaguhan, yung what the fuck, kanina ko lang ni-review Kaya si Enigma naka-stank face. While you got halitosis. Pag sinuntok kita sa ribcage, tatagilid ka at magmumukha na merong scoliosis. Cause I'm the dopest, the coldest MC, habang wordplay mo pang otits. At kung usapan lang ay Ito. bars, yo fuck a writ of habeas corpus. Pagkat ang modus mo, Writ of habeas corpus. Kung usapan lang ang bars. Ang writ of habeas corpus ata, writ of habeas corpus, no? No, yun yung parang kailangan mong ipresenta sa korte kung sino man yung parang ano nag ano ng crime. Kailangan niya mag-appear, no? Para ma-prove kung totoo bang nangyari yung crime, no? Bars, since bars kulungan din. Okay. Ano, kumbaga another version siya ng bars na kulong, pero mas ano to, mas
malalim na naman na reference, no? Not everyone knows the WRIT of HABEASCORPUS, no? Well, hindi lahat 'yun nakakaalam nun. Though medyo familiar siya sa atin since narinig natin ang daming krimen sa Pinas. Pero yun nga, hindi po lahat nakakaalam nun. Because I'm the dopest. And again, if I'm wrong, please correct me sa comment section, no? Hindi lahat ng sinasabi ko dito is accurate. Coldest MC habang wordplay mo pang otits. At kung usapan lang ay bars, yo, fuck a writ of habeas corpus. Pagkat ang modus mo is the incarnation of lyrical stagnation, dude, you need some help. Kung di na kayang mag-innovate, mag-emulate, then maybe it's time you left. But who the fuck am I guess, go do your thing, cause what the hell? Magbanggit ka lang ng mga pangalan, bitch, wala make a name for myself. At last Friday, nag-guesting to sa Magbanggit ng pangalan, well, I make a name for myself. Make a name for myself. Medyo fillers na lang yung setup, pero yeah. At last Friday, nag-guesting to sa isang radio show. Wow, si Mison di na maabot. Isang oras silang in-interview kung saan nakatitig lang siya sa sahig at mukhang inaantok. At bago sila matapos, tinanong siya, Ano anong yun? feeling na matalo? Aba si Gago, utal-utal at sa mic para bang takot. Sige lang, boss. Pag-guesting ka ulit kasi at least ngayon alam mo nang isasagot. Fucking time! Kupal. Ano pakiramdam matalo? At least alam mo nung sagot. Natatalo kita, parang gano'n. Okay. Damn. Wala eh. Agawan sila eh. Actually, hindi agawan. Round 1, Mison, medyo starter Mison. Round 1, Didel, apoy agad. Round 2, Mison, apoy na rin. Round 2, Didel, apoy na ulit. Round 3, Mison, apoy ulit. Round 3 ni Didel, apoy ulit. So, kumbaga sa lahat ng apoy ng rounds dito, yung round 1 lang ni Mison yung hindi masyadong apoy. So, yeah. Yung round 2, medyo suicide. No, yung round 2 ni Mison, medyo suicide. Pero tuloy-tuloy si Didel. I think hindi talaga siya nagbago ng style. Ginampanan niya talaga. So, yeah. I think malinis to kay Didel. No? Pero props kay Mison, this is his best battle so far, no? Galing ni Mison. Ang galing din na point out niya yung mga ganong angles, pero ano siya, stating the obvious. Obvious, pero yun nga, obvious kay Didel yun. And since obvious na siya, he doesn't have to defend it at all, or indeed, it doesn't have to change it at all, pero at least dinefend niya kung bakit siya nag-i-English. So it makes sense, no? Nakapagod. Ilang minutes na tayo? 1 hour 20. Oh, what the fuck. Sige, i-judging na lang natin. Thank you guys for watching. Make sure to leave like, comment, and subscribe. Pasensya na kung recorded to. Pero yeah, hindi ko alam kailan ko to upload. Pero yun nga guys, huwag nyo i-expect na today ko rin to i-upload, no? Si July 24 ngayon. Ay, June 24, 2026. Yeah. Thank you guys for watching. Make sure to leave a comment, subscribe. Pero check na rin ang comment section. Ay, comment section. Judging. Flip top right of way, day 2. Para sa Langit Lupa Tournament, Didel versus Mison. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Sobrang solid na laban na yun, pero ang boto ng hurado, Sorry, Enigma. Sorry, Arik. Hurablo. Parang gusto niya na i-announce yung Didel, no? Kasi may L dun eh. Hurablo, Didel. Hurablo. sobrang solid na laban na yun, pero ang boto ng hurado, 5-0. Mag-iay tayo lahat para kay Didel. Hindi siya one-sided battle. Pumalag si Mison. Kahit 5-0 siya, pumalag si Mison. Yo, shoutout lang sa mga kasama. Kumbaga, compared kay Kulas, mas pumalag dito si Mison. Sorry Kulas, pero mas okay si Mison dito. Gets ko naman since quarters eh. So mas mas nag-elevate sila. Po ngayon kay C9, kay Baldo, kay Pluma, kay Haki, kay Konsehal Marvin Bautista ng Paumbong Bulak. Yo guys, pa-shoutout naman ang ating channel, no? Kung sino man yung mga battle rapper na pwede makanood dito. Pa-shoutout ako, maraming salamat. Kay Kagawad natin yan ng Nabotas West, kay Kuya Arman Barlan, kila kay Jeric, yan. Anyway, sige, gawin ko rin itong thank you guys for sa mga
thank you sa akin for reviewing Didel versus Kulas. Hindi ko rin alam kung bakit, pero I guess parang isa daw tayo sa mga channel na nag-break doon na maayos. Though problem lang doon is yung round 2 ko doon is putol. Kumbaga hindi napanood, no, pero sa live na dami nakapanood doon, pero putol po siya nung in-upload. So unfortunately, no, pasensya na kayo guys, pero yun talaga eh. Pero yung round 2 ko, meron naman akong in-upload na battle which is Pistolero versus Sorgenio, balagbagan rap battle sa Taiwan. Meron po akong bonus clips ng round 2 ng Didel versus Kulas. Mas na breakdown ko po yun doon, pero nandun po yun sa dulo ng clip. If you guys wanna watch, no, andun po yun sa ano na yun, battle na yun, Pistolero versus Sorgenio, na reaction ko dito sa sa channel ko, no. Galing, props kay Mison men, putang ina, pumalag si Mison dito. And yung previous battle niya, medyo konti lang yung jokes na natawa ko, pero round 3 niya dito, tawa ko ng tawa. Galing din, no. Nakamukha niya si C9. Shout out of course Trono sa Oro, tapos shout out ang itong mga taong itong sumusuporta sa akin, si Jersey Octavio, of course din Mamungkara and Abuela family, ka John Rex Animubay sa akin, of course sa lahat ng sumusuporta sa local leagues. Thank you for the support, best friend ko and girlfriend ko. Thank you. Let's fucking go. Ang cute ng transition na yun ah. Thank you for the Bago support, yun, ah. best friend ko and girlfriend ko. Thank you. Let's fucking go. Ayun, si Kata, nagulat ako eh, kala ko nag-spawn eh. Binoto ko si Didel. Ang solid ng battle. Para sa akin, mas lumalamang lang sa punchline count na si Didel. Kasi parang mas madalas yung tumatamang suntok niya. Pero Ang galing nung parang no, yung fake shadow, ang galing. Fake shadow ba to? Totoo. Parang kasama siya sa print. Galing. Hindi ko alam ah. ang lupit din ng angle ni Son sa round 3, trip ko yun. Pero overall, Oo. mas Nakakatawa tama ko kahit si Katana na magaling mag-comedy, natawa siya sa round 3. So, makes sense na nakakatawa nga. punchline si Didel. Yeah. Nag-all 3 ako, sorry. Ngayon, Mison versus Didel, binoto ko. Sa round 1 and 2, binigay ko yun para kay Didel kasi mas naging accurate yung mga angle niya compare dito kay Mison. Then, parang napansin din namin na paulit-ulit yung angle ni Mison about dun sa pag-i-English Oo, yun nga. Parang nung round 2 medyo nag-suicide na siya doon eh kasi same topic na naman. ni Eh. Didel. Pero I think yung round 1 is yung pag-i-English, tas yung round 2 is yung kalimutan ko na. Basta magkaiba yun. Medyo magkaiba in a sense pero hindi siya same. Then, yung round 3, binigay ko yun para kay Mison. Yun yung pinakamalakas na round niya at yun naman yung parang pinakang bumagsak na performance na round ni Didel para sa akin. Pero kasi nag-expect ako dun sa mas malakas na Didel compare dun sa unang Yun kasi yung problema. Tataas talaga expectations natin sa magagaling. The GL effect, no? Meron talagang ganun, no? laban niya. Kaya, And din yun. The great power comes great responsibility. binigay ko kay Didel. Then, yung round 3, binigay ko kay Mison. Yo, Soreno. Yung binoto si Didel all 3 rounds. Ang ganda ng laban, parang kung isa-summarize mo siya, si Mison, ginagamit yung weapon yung pinapahina niya yung English language, parang gano'n. Habang si Didel, pag bumaba na siya, pinapakita niya na weapon niya yung English language na kailangan matutunan yun. So, parang nagko-contradict silang dalawa at the same time. Malakas yung binibigay ni Didel na ibang mga kasaging niya pa. At yun, kita-kita naman sa battle cell text na naturit pa, no? Mulong! Si Mulong! Rin nyo na lang. Didel, congrats. There's pero Tacoma Modus Prestige. Yung mas Espero kailan ka ba battle po kinang ina mo. Hindi na bumabattle sa Espero, Didel, no? congrats. There's pero Tacoma Modus Prestige. Binoto ko si Didel. Round 1, Di halatang pawis ah. Di halatang pawis, round boss. 2 sobrang ninaw na Di halatang mainit sa event. Maganda yung beat ni Mison pero nakikita talaga yung agbat na Didel every matatapos yung rounds ni Didel. Pero round 3 para sa akin mas dumikit ng kahit pa paano si Mison kay Didel pero pagkatapos overpower pa rin talaga. So all 3 rounds Didel pero props Mison. Binoto si Didel round 1. Maganda na simula ni Mison. Ganda ng mga jokes niya. Init, no? Pero yung round 1 ni Didel kasi mga heavy hitters talaga, yung mga haymakers unlike kay Mison na pumapasok nga pero jab-jab lang. Pero yung kay Didel talagang solid pag tumatama yung punchline. Tapos yung round 2 malinaw yung kay Didel. Ang ganda ng mga angle niya, maganda na ilatag pati mga haymakers. Habang para sa akin pinakamahina yun ni Mison. Tapos yung round 3, yun para sa akin pinakamalakas yun ni Mison. At yun naman yung, di naman mahina yung kay Didel pero para sa akin, lumamang si Mison doon ng konti at yun yung pinakamalakas yung round. Kaya binoto ko si Didel round 1 tsaka round 2 tapos konting-konti lang round 3 kay Mison.
Angas ng glitch effect. Hindi ko inaasahan na ganong preparasyon yung ipapakita ni Didel. Kahit papaano naman sumabay Hindi, inasahan mo yun, men. siguro ako. Yun, talagang nakakatuwa lang yung ganong laban. Gago, nalilito na ako. Si Mison medyo kamukha ni Grim. Na medyo kamukha ni C9. Dahil siguro si Grim is nakabasket. Kasi talagang naghanda siya ng so para sa akin yun. Pues yung estilo niyang aral malalagay sa bingit kasi magkaiba yung English na natural sa English na pinilit. Hindi lahat yan, gets ka? May bobong nakahalo. Expected ko na talaga na lalaroin niya yung mga naging quotables ko last battle, tapos yung pag-i-English ko. Round 2 ko, parang strategic placement yun, tapos ang salamat na lang at kinagat niyo yung pain. Kasi sa tingin ko yun yung naging pivotal na round na parang nag-switch. Oo nga. Kasi round 1 niya puro English eh. Doon ako na-drain. So set up pala yun. Nagat niyo yung pain. Kasi sa tingin ko yun yung naging pivotal na round na parang nag-sway talaga sa favor ko. Kasi parang yung angle niya na turn off agad. So naging Galing. Magaling. Kupal ka talaga, Didel. Akala ko ano lang eh. Kung baga nag-English lang siya, flinix niya lang. Pero puta set up pala yun. Sinadyaan niya mag-i-English doon ng 90%. nangyari parang yun, pinak niya tapos dinepensahan ko yung sarili ko tapos nag-effect naman. So sa tingin ko yun, sinakyan ko na yun na wave until the end of the battle. My last battle should have told you, I got quotables na lumalagpas sa quota. Habang rounds mo parang termino ni BBM. We're just waiting till it's over! Ayun, abangan nyo yung gagawin naming kanta. Tapos yung mga battle ko din sa ibang liga, especially sa Bara-Bara, yun, abangan nyo lahat yun. Gusto ko talaga mag-record ng isang short na mixtape pero dahil may trabaho. Tapos kung nakita nyo na yung battle, alam nyo na anong trabaho ko. Tapos Nagawa ka ng shabu. Hindi, joke. Yeah, dude is a chemical engineer with a PRCID. No? Tanginang profession yan. Ka-flex-flex. maraming mga personal shit na nangyayari pa sa Proud of buhay. you, Tapos man. ito pa langit lupa. So sa susunod na lang kasi ang daming nagchat-chat. Yun, tuloy-tuloy lang. Alam kong naniniwala pa rin kayo sa akin kahit paano. Kita-kits tayo sa mga susunod, kahit saan pa yan. Yun lang, sa sumusunod, sana magustuhan niyo pa rin yung semis ko na paparating. Other galaw namin sa underground, sa mga other na awareness. Versus Steven. Didel versus Steven. Good luck. Sa Trono sa Oro, especially dun sa Mindanao, sana supportahan niyo pa ulit kasi di pa natatapos yung trabaho namin dun. Yun nga, I guess I'm doing my best sa Langit Lupa para yung susunod na Langit Lupa na Trono sa Oro, mabigyan talaga ng chance. Kasi marami pa talagang with talent dun sa Mindanao, hindi lang nabibigyan Thank you ng guys chance. for watching. So I guess, yun lang. As a vessel, I'm doing my best for them. Thank you guys for watching. Make sure to leave a like, comment, subscribe. And I'm tired. I don't wanna sleep on a one, do that. How do I record this one? 1 hour and 35 minutes siya dito, so hindi ko na alam. I'm tired, pagod na po ako. Bye-bye. Maraming salamat sa panonood. Subscribe if you like this channel. And again, hindi naman kami pinipilit. You can unsubscribe whenever you want. Bye-bye. Maraming salamat. Bye-bye.